Kita nyo yan, yung maliit na yan. Ayan yung pinakakuto ng baka. Napakakatin yan. At saka po, takaw niyang kumuha ng dugo. Siyempre, pag marami yan, nakaka-epekto din yan sa ating mga baka. Minsan, pag sobrang dami, namamayat ang mga baka. Kaya po, ang ginagawa ko, kinukutuhan. Pero may nakapagturo din po sa akin na yung asin, ilagay sa tubig at kusa na daw pong puputaw ang mga baka. Minsan ko lang naman yun ginagawa. Siyempre, mahirap naman pong laging asinin ang baka. Baka magkasakit-sakit niya. Kaya, ginagawa ko na lang, minamano-mano ko, parang pinakabanding na rin namin pagpapakamot nila sa akin, kung para maging maamo din ang aking mga baka sa akin. Di kinukutuhan ko na, sarap po yung mga yan, tigil na tigil, kumbaga parang sarap na may himil-himil, kumbaga sa tao, pag tayo nagpapakuto, sarap na sarap tayo, ganun din po ang mga baka, natatanggal yung kati nila sa katawan. Kaya among-amo po talaga sa akin. Kusa na yung nalapit, umaga't hapon. Kumbaga ayaw ko pong pag ako minsan nagmamadali, may gagawin. Ako nakakatakot, nanunumbang pag ato nakatalikod, pag nagbubunot ng paltak, sinusumbang ako kasi gustong magpakamot. Bali, ito po ang ano namin, kumbaga gawain namin at umaga at hapon. Minsan po pagka talagang madami kaming gawain, hindi ko na nagagawa ito. Pero ito na may bihira lang ang mangyari sa amin. Kumbaga kalimitan, lagi kami may time para sa aming mga baka. Sa aming ginagawang ito, minsan napapalipit na ang aming loob sa aming mga baka. Nahihirapan din po kami pag ibebenta na. Talagang napakalungkot. Minsan di talaga ako naiyak po kasi ang tagal kong inalagaan eh. Tapos ibebenta na, kumbaga araw-araw ko siyang nakikita. Tapos biglang mawawala, ibebenta na. Minsan kami po pa naghahatid doon sa pinaka sasakyan. Talaga pong sobrang lungkot. Hanggang